Yo guys, what's up? So meron na naman tayong panibagong tutorial dito sa ating Canva. Okay, so dito sa Canva natin for today's video guys, tuturuan ko kayo paano gumawa ng poster calendar. Okay, sa Canva. Yan, kahit free account lang makakagawa ka ng poster calendar na ganito. Ayan, para siyang mga poster calendar na mga nakikita natin nakadikit sa mga dingding, di ba? So, lahat nakaka-relate dyan. So, dito, meron akong ginawang 5 para sample natin. Okay, so marami ka na makikitang template sa Canva na calendar pero hindi katulad nito na pang poster talaga. Okay, so dito, talaga siyang ginawa talaga siya na ganito para magkaroon din kayo ng idea kung paano gumawa. Mamaya ituturo natin guys, okay? So, ipapakita ko muna yung mga ginawa ko. Ito, lahat to nababago, yung kulay ng text, yung background kung meron kang customer na maganito or family or friends na may ganitong picture, pwede mo siya gawa ng ganitong poster calendar. Pwede to sa A4 legal or long at A3 size. Okay? So napakaganda na ito guys. Yan. So ito, pangalawa, parang same lang din naman siya. Yung pinaka-template lang talaga natin ay nasa inyo kung paano na baguhin yan. So, bibigyan ko lang kayo ng idea para makagawa din kayo ng poster calendar ngayong 2024. Okay? So, tara, let's go! Bago nga pala ang lahat guys, gusto ko muna kayo i-invite sa ating Facebook group, AE Digital Designs Printing Business Philippines. Okay? Kung isa kang printing, may printing shop, pwede ka sumali dito at ikaw naman ay gumagawa ng design. Pwede ka rin sumali dito at ikaw ay bumibili ng mga design. Pwede ka rin sumali dito. Okay? Kung meron kang mga katanungan tungkol sa printing business or design, pwede ka rin mag-post dito. Okay? So, sasagutin natin yan para magkaroon lang tayo ng sharing ideas tungkol sa pagpiprint. Okay? So, welcome lahat guys. Dahil dito sa group natin ay open din yung buy and sell natin ng mga template basta sariling gawa yung ibebenta. Okay? So pangit naman yung magbebenta ka ng template or design na hindi mo naman sariling gawa, di ba? Okay, so join na lang kayo dito guys at let's correct and learn and grow together. Okay? Yung gagawin natin guys na tutorial ay step by step. Sa mga wala pang Canva, pwede kayo mag-create ng Canva account. Libre lang yan guys. Mag-sign up lang kayo sa canva.com or naman click nyo yung link sa nasa description. Okay? Pre-create ng account sa Canva. Ang may bayad lang guys kung gagamit ka ng mga premium elements. Pero pag pre-account, makagawa ka ng mga design na gusto mo. Okay? So dito, pag nasa dashboard ka na ng Canva mo, ang gagawin natin dyan ay click mo yung customize size. Yan. Sa customize size, ang ginagamit ko lagi ay inches para mas madali sa akin. Pero depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung panukat. So, ang gagawin natin, pwede sa A3 or A4 at long. So, ang gagawin natin size ay 11 by 8. Ayan. So, 11 by 8 or di naman kaya ay para mas malaki-laki. So, ibay natin yan. 11 by 16. So, yan talaga yung A3 size na sukat natin. Okay? So, pagka ganyan, select mo lang yung create new design. Okay? So, click mo lang yan, create new design. Okay guys, so pag ni-click nyo yung click na yon, yung button na yon, so ito na lalabas nyan. Ayan. So, meron kang blanco. So, yan ang gagawa natin ng layout or design para sa poster calendar natin. Okay? So, itong layout na to, pwede to sa A3, sa A4, sa short or sa legal size or long. Ayan. So, ang gagawin mo dyan, ang first na gagawin mo ay punta ka sa design. Okay? So, maghahanap tayo ng calendar na months. So, kiklik mo lang yan, type mo calendar 2024. Okay? So, para hindi ka na magpakahirap pa mag-isa-isa. Dito, may lalabas yan dyan. Meron siya mga pro. So, ibig sabihin, pag pre-account ka, hindi mo magamit yan.
Okay, so ang hahanapin natin ay yung pre lang. So dito meron tayong nakitang pre na dalawa. So ang gagawin mo dyan, i-click mo lang yung isa na yan, yung may January hanggang December. Okay? So pag na-click mo na yan, tatanggalan mo na lang ng background kung may background. Okay? So delete mo lang din to. So yan na yung pinaka template natin. So mag-add page ka na lang. Okay? So pa nakapag-add page ka na, pwede mo na siya i-arrange kung anong klaseng design yung gagawin mo. Okay? Yung nakita natin kanina sa umpisa ng video natin ay dalawahan na pababa. Okay? So dito naman, gagawa tayo ng dalawang klaseng design. So una, ang gagawin natin ay yung dalawa na pababa. So gagawin mo dyan, kakopy mo lang yung January hanggang February. Okay? So click mo yung group. Tapos ibababa mo siya dito. Ayan. Okay? So next mo yung March, April. So uurong mo muna. Yan. Urong mo muna yan para magkadikit yan. Yan. So isi-center mo na lang bago mo siya i-group. Yan. So scroll mo pa ba, i-drag mo dun sa baba sa second page na ginawa mo. Yan. Okay? So pag malayo yung distansya, ungroup mo. Ayan. So click mo lang yung February, idikit mo lang doon sa January para magkapantay sila. Okay? So ganun lang din siya kadali. So next natin, January, February, March, April, May, June. Okay? So group mo din yan. Drag mo pababa. Yan. So ganun lang din yan guys. Ganun lang siya kadali. At ganun din siya kabilis. So ungroup mo muna para idikit mo siya. Yan. So meron ka ng January hanggang June. So next ay July hanggang August. So ganun lang din naman yan. Group mo uli para magkasama yung July, August para di sila maghiwalay. Yan. So pag dinirag mo dyan, click mo, ungroup mo uli. Tapos click mo yan. Pantayin mo na lang basta magpantay sila. Okay? So click mo lang yan. Yan. Meron ka ng January hanggang August. So next mo dyan, yung September ulit. Yan. So gano'n lang dyan guys. Step by step kasi itong ginagawa natin. Kaya medyo mahaba itong video natin. Pero sulit naman to para sa mga nag-uumpisa pa lang. Okay? Malaking tulong to sa mga nag-uumpisa pa lang. So ungroup. Group mo muna tapos drag mo ulit sa baba. Yan. So next mo dito. Okay? So papantayin mo lang yan. Kailangan kasi pantayan para hindi naman tabingi. Di ba? So highlight mo lahat. Itaas mo para magkasya yung November, December. Okay? So last November hanggang December. Yan. So kinapi ko na lang tapos pinaste ko para mabilis, parang shortcut na lang siya. Okay? So next mo yan. Ayan. So highlight mo ulit. Okay? So pwede mo siya liitan na aayon sa gusto mo na laki or size. Okay? So pwede mo siyang liitan na ganyan para magkasya lang yung ilalagay mo pang text. Ayan. So meron ka ng ganyan. Next natin na gagawin dyan, lalagyan natin ng background dyan. Okay? Kung meron kang picture na ilalagay, so meron kang sarili mong picture na ilalagay dito, ang una mong gagawin ay pumunta ka ng elements. Okay? Pag-click mo ng elements, hanapin mo lang yung grids. Ito. Grids, see all mo para makita mo lahat. Okay? So click mo lang yung isa dyan. Okay? So meron ka ng ganyan. Ayan.
So, ang gagawin mo dyan, next nyan, click mo yung upload. Okay? So, select mo yung upload. Tapos, upload mo yung files na ilalagay mong picture. Okay? So, ganun lang. So, gagawa tayo ng sample. So, pag na-upload mo na, kunyari itong sample natin, eto, click ko na lang ito para mas mabilis lang. So, ganun na yan siya. I-double click mo lang siya para ma-resize. Ayan. So, kailangan, ang ilalagay mo dyan na picture, yung kalahati lang dito. Okay? So, papakita natin mamaya yan. So, wala kasi ako ibang picture, kaya ito na lang. So, pag hindi makita yan, gagawin mo dyan, papalitan mo ng kulay yung text. To, papalitan mo yan. Okay? So, for the sample lang muna, punta tayo ng elements. Elements, ayan. Back natin yan. Hanap tayo ng photo na pwede natin ilagay dyan. Okay? So, click lang natin yung photos. Ayan. So, pang sample lang. Mas maganda kasi meron tayo mapakitang sample na sa gilid lang. Okay? So, tulad nito. Yan. So, i-resize natin yan. Ayan. Okay? So, resize nyo lang yung image nyo. Tapos, double click, urong mo lang konti. Ayan, di ba? So, yan na yung calendar natin. Yung, click mo yung layer, dapat nasa pinaka-front siya. So, pag ganyan, hindi makita, palitan mo yung text. Yan. So, taas muna natin yan. So, palitan natin itong text ng white. So, white na yan. Ayan. Diba? Kita na yun sa baba. So, masyadong maliit yan. So, ang gagawin mo dyan, gagawa mo na naman ng paraan yan. So, palitan natin ulit ng kulay. Yan. Dilaw. Okay. So, ganun lang guys. Bahala na kayo magtimpla kung anong kulay lalagay nyo dyan. So, palitan natin ulit. Click din natin ulit yung black. Yan. Yan. So, ganun lang. Bahala na kayo mag-experiment ng ng kulay na ilalagay nyo sa poster. Okay, so ganun lang din naman yun. Madali lang naman yun. Ayan. So, pwede mo din lagyan dito sa baba ng 2024. So, palitan tayo natin font para mas maganda. Yan. Pwede dito sa baba na gawin natin white. Okay. So, meron na tayong white. Or pwede naman dito sa taas, palitan natin lang siya ng black. Ayan. So, ganun lang. Pwede rin kayo magdagdag ng text. Calendar. Girl na lang para maikli yung pangalan. Palitan mo ng font. Lagyan mo dito. Ayan. Pwede naman pangalan mo ay lang ilagay dyan. Okay? So, lagyan natin na effects. Tapos, outline. Gawin natin white. Yan. So, ganun lang din kadali yan, guys. Dito kasi, dapat ang gagawin nyo dyan, makita dapat yan. Yan. So, ang gagawin mo dyan, maghahanap ka ng picture muna. Kita talaga to. Ito. Yung mga number na yan. Okay? So, pwede mo rin siyang babaan yung transparency niya. Ayan, no? Ayan. So, makikita mo dyan, diba, nag-iba yung kulay. So, dito lang din yan, no? Ayan, no? Ayan. Ayan. Parang minimalist lang din siya. Ayan, no? Okay? So, bahala na kayo mag-experiment dyan. Ayan. So, ganun lang din guys, kabilis yan, kadali gumawa.
So bahala na kayo mag-explore ng mga iba pang picture kung anong ilalagay nyo. Basta ang pinaka-importante doon, mag-upload lang kayo ng picture dito. Upload nyo yung picture nyo, tapos ilagay nyo dito sa ginagawa nyong calendar. Okay? So kailangan muna ng grid or kahit wala ng grid. Ito, yung grid nya. Okay? So depende na lang din sa paggawa nyo. Madalis lang naman gumawa nito kahit free account lang.